Bakit ka umiiwas? Simula nung naging bayaran ka, huwag kang gumawa ng arko ng alaala. Pumunta pagbuhos ng alak para kay Gu YZ. Ang perang ito ay sa iyo. Kunin mo ito upang mabago ang buhay ng iyong sumpay na ina. Umalis ka dito! Bigyan mo ako ng isang basong tubig. Ano pang hinihintay mo? Bigyan mo ng tubig ka bisita. Ikaw, Pagkatapos ng gabi ngayon, binigyan niya ako ng kontrata. Na-frame ako. umirma ka ng kontrata. Hindi ka karapat-dapat na tumanggi. Pero pakiramdam ko, ako ay hindi masyadong magaling sa pagpilit ng mga babae. Huwag mo akong iwan. Gusto kitang makausap. Nagiging matapang ka. Ang kamay hindi magandang lugar para makipag-usap. Gusto kitang isama para makilala si Mama. Ano? Ang pagkakakilanlan ng iyong ina? Si Yan. Wala tayong anong relasyon pagkatapos natin dito. Hello? Go show. Tungkol sa kasal at tiyak na pizza ng kasal. Pupunta kami bukas para makipag-usap sa iyo. Gusto mo magpakasal? Gusto mo magpakasal? Si Yan. Nalampasan mo na ang linya. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. As if naman na gusto mo ako. Ngunit huwag kalimutan, nagsimula tayong dalawa sa proseso ng pagkalkula. Ito ay isang transaksyon lamang. Inaalay mo ang sakripisyo ng katawan. Nagbayad ako ng pera. Maraming bagay na di dapat nandyan pero wala. Alam mo ba, pinakaayaw kita sa pagiging pipe. May iniisip ka na hindi dapat. Simula ngayon, natapos ng kontrata natin, hindi mo na kailangan pang bumalik. Ako, Kailangan mo ng pera, tama. Meron 2 bilyon sa loob nito. Huwag magpakita pagkatapos kunin ito sa harap ko. Ma, dapat gumising ka na. Iyon na si Yan. Umiiyak ka sa pagluluksa? Hindi pa ba patay ang babaeng ito? Kinakausap ka ng mama ko. Ako pa rin si Sian. Sian! Patay niya asong babae. Naglakas loob kang itago sa akin. Pumunta si Ming Yue sa doktor para itigil naman bastulan sa pagpapagamot. Pupunta ako agad. Sariling pera ko ito. Walang kinalaman sa pamilya Si. Kapag Siya pang apelyido mo, bawat sintimo na kinikita mo ay asset ng pamilyang Siya. Pabayaan mo na ang mama ko. Siyan, magbibigyan kita ng pagkakataon. Basta pumayag ka na palitan ako sa pagpapakasal kay Mr. Gu. Hahayaan ko si Shen Season na magpatuloy sa paggamot sa sakit. Go Xiao, tungkol sa kasal at sa particular na pizza ng kasal, pupunta kami bukas para makipag-usap sa iyo. Magpakasal kay Gu YZ? Sino si Gu YZ? Paano mo naman nagawang magkaroon ng ganitong hangarin? Akin si Gu YZ. Kung maglakas loob kang baguhin ang kanyang isip, hindi ko gagawin madali para sa'yo at sa maldita mong ina. Hindi mahalaga kung alin ito. Ayoko si Mr. Gu. Ang kasal hindi laro ng bata. Napakalaking pagpapala mo na hayaan kang pakasalan ng pamilya Gu. Sa halip na si Ming Yue, isa kang malaking pagpapala. Huwag kang mahiya. Bakit ayaw mo? Okay, pero hindi ko kilala si Shen Shizu.
Makakalitas ka ba ngayong gabi? Ngunit, basta't makikipaglinya ka kay Master Gu Yuan, maaaring maibalik ang capital chain ng pamilya Xia. Ikaw ay magiging isang mahusay na bayani kung gayon. Sigurado hindi pa kakawala ni Papa si Shen Shizu. Hindi malaga, pinag-iisipan mo na ba? Pangako ko sa'yo. Mr. Gu, ito ay mula kay Miss Yang. Pagwawakas ng kontrata, pinirmahan niya ito. Batang babae. Basta bigyan mo ng sapat na pera, tumakbo na mas mabilis pa kaysa sa iba. Mr. Gu, kung gusto mo pa rin siyang panatilihin, Shenbao, pahumanhin. Masyadong madami kang sinasabi ngayon. Pahumanhin. Gusho, pumunta rito ang pamilya Xia na ikasasayang master kasama ang kanilang anak na babae. Isang pamilya Xia na nagsisikap umakyat sa isang mataas na sanga. Isang babae na binentang sarili para sa kaluwalhatian. Mr. Gu, hindi ka ba sumasangayon sa kasal na ito? Totoo namang sobrang excited ng pamilya Xia kapag nakakita sila ng pera. Nakakapinsala sa imahe ng pamilya Gu. Ang kasal na ito ay darating sa tamang panahon. Huli na para maging masaya ako. Bakit ako tututol? Tara na. Kailangan kong alagaan ang aking pamangkin kahit anong mangyari. Pumunta at kilalanin ang binibini mula sa pamilya Xia. Bibigyan kita ng pagkakataong umakyat sa mataas na puno. Ano ang dapat at hindi dapat sabihin mamaya? Timbangin mo ang iyong sarili. Mag-iingat ka. Ikaw ang aking mapapangasawa. Maganda ka. Huwag kang matakot. Wala akong interes sa ganitong uri ng fingertip marriage. Dito na tayo sa pagkakataong ito. Sabihin mo na lang kay Tito ng malinaw. Pumasok ka. Ang tiyuin ko. Kami ang tunay na pamilya Gu. Mahalaga ang mga tao nagsasalita sa tamang paraan. Medyo matapang ang tito ko. Isang buhay na hari ng impyerno. Hindi ka naniniwala. Walang sinuman sa loob ng 10 milyang nangangahas na lumapit sa kanya. Wala man lang siyang naging babae. Nagduda ako na naniniwala siya. Nandito na ba ang lahat? Dito. Dito. Ginoong Ho, ito ang anak na si Xian. Oh, ito ang babaeng ikakasal sa pamangkin ko. Oo. Umupo muna kayo. Miss Xia, kung tama ang pagkakaalala ko, ang taong nagkipag-ugnayan sa aming pamilya ay dapat si Miss Xia Mingyue. Pero bakit ngayon ibang tao na naman? Anong ibig mong sabihin? Master Gu, Xian yan ang aking munting anak na babae na nakatira sa ibang bansa. Gusto kong gawing tama ang lahat para sa kanya. Kung kaya niyang pakasala si Master Gu Yuan, maswerte siya. Ang maliit na babae na nakatira sa labas? Dapat ka talagang bumawi. Ngunit ano ang kinalaman nito sa kasal ni Aiwan? Ako rin ay apo ni Gu Zenggu. Maaari mo itong gamitin bilang kabayaran sa kalooban. Master Gu, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi yan ang ibig sabihin. Ang aming pamilya Xia ay maaari mag-propose ng kasal sa pamilyang Gu. Ang iyong pamilya Xia ay hindi marunong magpahalaga. Parang itong kasal walang swerte ang pamilya kong Gu. Lolo, Nasaan ang mga katulong? Ipalabas ang mga bisita. sa kabutihang palad, kapos sina Gu Yuan at Lolo Gu ay tuto sa kasal na ito. Kung hindi, Lolo, Aiwan, palagi kang ayaw magpakasal. Alam ko, dahil hindi alam ng kanyang Xia family kung ano ang mabuti o masama. Paano ko na magharap ng mabuting silid-tulugan para sa iyo? Lolo, lumapit ako pabalik sa iyo. Gusto ko siyang pakasalan. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto kong ikasal sa anak na babae ng pamilya Xia. Ito ay ang huling hiling ni Lola. Ang kasal na to ay tatanggapin ko. Kailangan mo itong pag-isipan ng mabuti. Ito ay panghabang buhay na bagay, hindi larong pambata.
Huwag kang mag-alala, Lolo. Sa bagay, ito ay isang pangunahing kaganapan sa buhay. Ako ay hindi basta-basta gagawa ng desisyon. Huwag mo rin sisihin ang pamilya Sia. Hiningin ko sa kanila na bayaran ito. Ano? Gusto mong palitan itong si Sian? Matagal na kami magkasintahan ni Sian, pero hindi ini-expect ng pamilya Sia. Naiwan ang pangalawang dalaga. Nakakamiss lang ng maraming bagay para sa akin. Dahil ito ay sariling pagpipilian. Kung gayon, hindi ko na kailangan magpakasawa sa mga masasamang tao dito. Pumili ng isang maganda at mapalad na araw para magpakasal. Hindi ako sumasangayon. Tito YZ. Ikaw at si Miss Sia ay hindi bagay. Ikansilan yung dalawang inyong engagement. YZ, kilala mo ba si Miss Sia? Nagkaroon ng malapit na relasyon. Masyadong gwapo at ignorante si Mr. Gu. Minsan nabangga mo siya. Talagang hahayaan ko siyang humingi ng tawad sa'yo. Sige. Hayaan mo siyang kausapin ako ng personal. Ito, KYZ, kailangan mo ba akong ipahiya sa ganitong paraan? Bakit hindi mo magawa? Nasira ang vocal cords niyan yan. Natatakot ako na pipi siya. Ayawan. Alam mo rin ito? Lolo, alam ko ito. Gusto ko palagi ng katahimikan. Lolo Gu, huwag kang magalit kahit hindi makapagsalita si Yan Yan. Pero mabait siya. Oo, napakabuti niya. Pambihirang kabaitan. Ayawan. Pag-isipan mo ito na mabuti. Siyempre, nagmamahalan kami ni Yan Yan. Hindi ako pupunta maliban kung pupunta siya. Tulad ng bawat isa. Tama ba? Ikaw si Yan. Tito, hindi mo pa alam. Matagal na kami nagdi-date ni Miss Sia. Matagal na nagdi-date? Ganun ba? Sian. Well, yun lang. Hindi ako masyadong makikialam. Mag-usap na kayo. Mukhang masyadong madilim na. Ilan kayong mananatili sa aming bahay ngayong gabi? Salamat Mr. Gu at Young Master Gu Yuan. Magpapakasal ka? Wala na bang ibang lalaki? Tapos na tayo. Anong dapat kong gawin? Wala na itong kinalaman sa'yo. Paano mo lang kinalaman sa akin? Si Guyuan ay aking pamangkin. Sinadya mo akitin siya para lang maging parte ng pamilya ko. Tao ka pa ba? Kakaalis mo lang sa kama ko kahapon. Nainlove ka kaagad sa pamangkin ko. Si Ian, minamalit talaga kita. Ano pa ang maaari mong gawin para sa pera? Hanggang saan? Nahihirapan ako. Kaya kong ipaliwanag. Paliwanag? Hindi pa ba sapat ang pera binigay ko sa iyo kahapon? Hindi. Kaya kong ibigay sa iyo kahit gaano pa kalaki ang gusto mong pera. Ngunit paano kung gusto mong magplano ng isang bagay mula kay Guyuan? Hindi kita mapapatawad! Hindi ako yung tong sinasabi mo. Hindi para sa pera. Para ba sa inyo ni Guyuan? Ano pa talagang meron? So ano, di ba sabi mo tapos ng transaksyon natin? Hinawakan ka niya. Suriin mo itong mabuti sa iyong sarili. Bakit ka nandito? Hindi ka pa marunong kumatok? Paumanhin. Umalis ka! Si Ian,
Hindi mo kailangan makabahan. Nakakaintindi ako ng sign language. Go Yuan, bakit nagbago ang isip mo? Sasabihin kong na-inlove ako sa'yo nung una kitang nakita. Binibiling ba yon bilang dahilan? Dapat mo kong tawagin si Yan. Hindi mahalagang iyo itsura siyan. Ako ang nagsimula nito kung tutusin. Tara, inom tayo. Takot ka ba na baka nilagyan ko ng lason? Curious talaga ako. Kung hahawakan kita ngayong gabi, ano kaya magiging reaksyon ng tito ko? Teka, Bakit ang init? masyado siyang uminom. Ihatid ko siya para magpahinga. Wala doon ang guest room. Tito, fiancé ko siya. Dahil mas matanda ako sa'yo, hindi kita papayagan na pumunta doon. Siya nga naman, hindi pa kayo kasal. Hihilingin ko kay Mrs. siya na mag-ayos para makapahinga siya saglit. Okay. Kaya tignan mo ako. Para lang makapasok ka sa kama ni Gyu Yuan. Wala bang ibang lalaki? Yan. Dahil lang sa pera lang naman. Bakit mo inakit si Gu Yuan? Hiniling ba lahat ng gusto mo kay Gu Yuan? Nasisihan ka ba nito? Paano, ha? Hindi na ako magiging kasintahan mo. Desidido ka na ba na maging pamangkin ko, di ba? Masama bang pakiramdam mo? Tulungan ka ni Tito. Anong tinatakpan mo? Ang lahat sa iyo ay hindi ko ito nakita. Mahalaga pa rin ang sinabi ko kagabi. Matuto sa akin, kaya kong ibigay lahat ng gusto mo. Salamat pamilya Gusain, mabuting pagkikitungo. Nagpahinga kami ng maayos kagabi. Buti naman, sinong nakakaalam kung saan nagpunta si Sian? Walang nakakita sa kanya kaninang madaling araw. Sao Chen, kahapon, saan kwarto mo nilagay ang fiancé ko? Miss Sian, hindi ko siya nakita kagabi. Yung babaeng yun? Baka alam ko kung nasaan sila. Saan? Tara, tignan natin. Ayoko na makipag-deal sa'yo. Hindi ako papayag. Huwag mo akong hamunin muli. Tito, gising ka na ba? Gayuan, huwag kang pumasok. Hindi niya dapat ako mahahanap dito. Nandito ng fiancé mo. Tito! Okay ka lang? Narinig ko lang na sinabi ni Miss Chen na hindi niya nakita si Yan. Gusto ko lang sana magtanong sa'yo, Tito. Nakita mo na ba siya? Ang aking mahal na pamangkin.
Paano kung malalaman ni Guyuan na natutulog ka sa kama ng kanyang tiyuhin? Kwalipikado ka pa bang gumawa ng isang hakbang? Hindi ito oobra. Siguradong patay ako nito. Master Guyuan, hindi pwede salab si Yan. Tama yan. Ito'y pagkakamali. I-renew ang kontrata sa akin o pagkasalan si Guyuan. Ngayon, ako ang pipili para sa'yo. Tito, anong nangyayari? Bubuksan na namin ito. Lahat kayo naghahanap pa dito sa silid ko. Pakiramdam ko ay isa akong kayamanan na nakatago sa isang gintong bahay. Pasensya na tito, hindi ko kasi mahanap ang aking fiancé. Naiinip na ako. Kakasabi ko lang, hindi maglakas na pupunta si Yan sa kwarto dito. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Balisa ka talaga. Ang kasal na ito ay medyo kawili-wili. Paano ako makikinig sa tito ko? Hindi ka nga din nakikinig sa akin. Hindi ko pa ito narinig. Si Sian ay nawawala din siya mula pagkabata. Tumatakbo sa bayan ng ibang tao. Hayaan na natin siya. Ang tanda-tanda na nun. Hindi na mawawala yun. Master Gu, lahat tayo ay nasa anumang paraan. Hayaan mo akong ayusin ang kama para sa iyo. Nag-aaral ako ng home economics. Ang aking anak ay magiging mabuting asawa at ina sa hinaharap. Anong mabuting asawa at ina? Bakit? Hindi mo naisip ng tamang mangingialam sa mga personal na gamit na walang pahintulot? Mag-usap tayo. Baka gusto ni Miss Ming Yue na mag-apply para sa posisyon ng katulong. Dahil di ko gusto ang ginagawa mo. Lumabas ka na lang. Hindi ka na namin aabalahin. Ano yun? Sinelas ko yan na ginamit ko kaninang umaga. Wala pang oras para maglinis sa mga katulong. Nahihirapan talaga kayo sa paghahanap. Paumanhin dito. Gusto niyo bang lumabas muna ako? Maaari kayo maghanap dito ng daan-daan. Paumanhin, Mr. Gu. Naging sapat na ba ako? Umalis ka dito kung nahihirapan ka na. Sige tito, lalabas na kami. Xiao Yue, hindi ka talaga natatakot sa kamatayan. Ang sakit. Buti na lang isang hakbang lang at muntik nang malantad ang relasyon namin ni Gu YZ. Ay Juan, pagkatapos mong kumain, pauwiin mo na sila. Mr. Gu, magiging pamilya na tayong lahat simula ngayon. Hindi pa naitakda ang kasal. Ikaw ay balisa. Lolo, sabi ko sa iyo, sumasangayon ako. Matanda na ako. YZ, ikaw ang huling magsasalita. Sa tingin ko, dapat kong tanungin si Miss C para sa kanyang personal na opinyon. Magpapapakasasiyan yan kay Yuan. Ito ay isang malaking pagpapala. Paano siya tatanggi? Hayaan mo siyang magsalita. Magsalita ka. Tito, huwag mo siyang ipahiya. Mahihain siya sa napakaraming tao. Kahit ako nahihiya na magsalita tungkol sa sarili kong kasal. Saka, sa tingin ko, hindi na kailangan ituloy ang kasal na ito. Makatuwiran ang sinabi ni YZ. Hindi naman sa ganoon, Mr. Gu. Parang wala kang pakialam sa buhay kumatayan ng ina mo. Okay, kansilado na ang kasal na to. Anong gusto mong sabihin? Handa akong pakasalan si Gu Yuan. Sinabi niyan handa siyang pakasalan si Master Gu Yuan. Interesado ang tito ko sa asawa ko ngayon. Dapat masaya ka. Okay, maghihintay ako, tignan natin. Magtatagumpay ba ang kasal na ito sa huli?
Narinig mo yun, yan, tama ba? Pati si Tito ay pumayag sa kasal natin. Napakagulo mo. Okay lang, naiintindihan ko. Hindi mo na ito kailangan gawin. Okay lang, hayaan mo na ako. Anong meron? Bakit may sugat sa binti mo? Aksidente akong nahulog sa garden kanina. Pero ayos lang ako. Ah, nagpunta ka pala sa garden kanina. Ang mga bulaklak ay namumulaklak ng napakaganda. Oo, kung gusto mo, maaari mo itong panoorin anumang oras. Ngunit mahalagang harapin ang pinsala. Master Guyuan, huwag mag-alala. Haharapin ko siya mamaya. Aywan. Dahil paulit-ulit mo akong pinipilit, hindi na ako magsasabi ng higit tungkol dito bilang isang matanda. Ngunit ang pag-aasawa ay isang malaking bagay ay hindi laro ng bata. Kailangan mag-iwan si Lolo ng ilang oras para makasagawa ng huling pagsasalang-al. Lolo, anong ibig mong sabihin? Malapit na ang birthday ko. Kung hindi pa nagbabago ang isip mo, makipag-ugnay ka sa lugar. Oo. Salamat sa iyong kabutihan, Lolo. Si Yan, ang magandang pagkakataon ay binigay sa'yo ni Ming Yue. Dapat mong alagaan itong mabuti para pasaya ng pamilya Gu. Tsaka bakit hindi mo pakasal si Ming Yue? Siyempre gusto mong pakasalan ang pinakamarangal na tao sa Zhengsheng. Ang tito ni Gu Yuan na si Gu YZ. Si Mr. Gulo ang nararapat sa aking anak. Ngunit, si Gu YZ ay tila naakit na isang tao. Anong nangyayari? Nakita ko siya na may kasamang puta nung araw na iyon. Parang, yung damit na suot mo nung araw na iyon, bakit pareho lang kayo ng damit ng putang iyon? Puta, masalita ka! Meng Yue, mali ba ang nakita mo? Isang marangal na tao tulad ni Mr. Gu, hindi maaaring magkagusto sa isang pipe. Kasal din sa kanyang pamangkin. Ayaw ni Gu YZ, paulit-ulit na kinakansila ganitong uri ng kasal. Anong kayang ibig niyang sabihin? Mukhang maraming tutol si Mr. Gu sa maliit na putang ito. Si Gu YZ, napakarangal na tao. Paano niya ito magustuhan? Ang ganitong uri ng bagay ay hindi maaaring magustuhan. Iyon ay si Mr. Gu Yuan. Isa lang ang mabibigyan sa ganyang tao. Tumahimik na kayo. Si Yan, mula ngayon hanggang sa birthday party ni Mr. Gu, pahigpitan ng iyong balat. Kung magbago ang isip ni Mr. Gu Yuan, mapupunta ka sa impyerno at mamatay. Narinig mo ba? Okay, tapos na ang ating negosyo. Bumaba ka na! Bumaba ka na! Nasuri mo na ba? Si Miss Sian, yung tatay niya na nasa labas ay may ibang babae. Talagang itinuturing ng kamag-anak ng pamilya Sia, yung babae sa labas. Ito ba ang kabit? Sa huling hiling ng matandang babae, basta magpakasal ang pamilya Gu at Sia, ang pamilya Sia ay makakakuha ng milyong-milyong asset mula sa pamilyang Gu. Kung tutuusin, lahat ng ito ay tungkol sa pera. Mag-ina talaga. Tara na po, Mr. Gu. Mama, anong gagawin ko? Bakit ka nandito? Bakit ka nakatayo sa gitna ng kalsada? Gusto mo bang mamatay? Hindi ko alam. Nakalubog pa rin ba sa panaginip mo ang pamilyang Gu? Paano mo ito binibigyang kahulugan?
Oras na para magising ka sa matamis mong panaginip. Anong ginagawa mo? Hindi ba yan ang dahilan kung bakit mo ako dinadala dito para sa ganitong bagay? Mr. Gu, nandito na ang panggamot. Ibaba mo yan at lumabas. Huwag kang mag-alala. Buong gabi pa tayo. Hindi ko sinasadya yun. Huwag kang malikot. Gawin mo lang ang gusto mo. Hindi ba hindi ka takot sa kamatayan, pero takot ka sa sugat? Ayos na. Kumuha ng date. Go, YZ, anong ibig mong sabihin? Napakasimple. Mag-renew ka. At pagkatapos, ay tanggihan mo si Guyuan sa birthday ng aking ama. Si Yan, ang panahon mo lang ngayon hanggang sa birthday party ni Mr. Gu. Paigpitan ng iyong balat. Kung magbago ang isip ni Mr. Gu Yuan, ang magdita mong ina ay kailangang ibigay ito sa impyerno. Sagutin mo ako. Sabi ko hindi. Siyan, hindi mo ba alam ang nangyayari? Irinyo, ako pa rin ang malihim na kasintahan mo, Go YZ. Basta pumayag ka kay Gu Yuan, ako ang lehitimong binibini ng pamilyang Go. Bakit ako tatanggi? Mas mabuting malaman ang iyong pagkakakilanlan. Ang pamilya ko ay hindi kwalipikado pumasok! Ang tao mong papakasal sa akin ay hindi ikaw kundi si Gu Yuan. Hindi ba gusto mo at ng pamilya siya ng pera? Bibigyan kita ng pera! Bibigyan kita ng maraming pera! May bibigay sa akin ni Gu Yuan ang lahat ng ito. Gusto mo ba talaga maging pamangkin ko? Ordinaryong partner sa kama. Paano magiging masaya sa isang pamangkin? Ito'y kapanapanabik para sa akin na makipaglaro sa'yo! Matagal na tayong tapos. Anong gagawin mo? Ito ang para sa'yo. Bitawan mo ako! Mag-ipon ka ng lakas. Mahaba pa ang gabi. Ang magaling kong pamangkin, ang fiancé mo. Hindi ka makapagsalita, tinatawagan ka niya. Anong gagawin mo? Suriin mo ito. Dumating ito sa tamang panahon. Ang pagtaksil ay isang personal na issue sa pagitan nating dalawa. Paano ko hahayaang sagutin ito ng mag-isa? Yan, ako to, si Guyuan. Naistorbo ko ba ngayong pahinga? Paumanhin. Ngunit gusto kong hilingin sa'yo na kumain ng hapunan bukas. Ito ang una nating date. Kung hindi ka sumasangayon, itap mo lang ang phone mo ng 3 beses. Nag-aalala ko ng sobra, parang may narinig akong boses ng lalaki. Pero, huli na. Yan, hindi ka nag-type sa phone mo. I-assume ko na pumayag ka. Umanda ka. Yun lang. Magkita tayo bukas. Hanggat gusto ko, meron kang 100 paraan para sirain ang kasal na ito. Kaya wala kang pagpipilian. Ibibigay sa'yo ni Chen Wang ang bagong kasunduan mamaya. Miss Yan, kailangan mong pumirma sa kasunduan. Si Mr. Go ay maaaring masayahan ng anumang gusto mo. Kahit anong gusto ko? Gamit ang pinansyal at kapangyarihan ni Mr. Go. Sa tingin ko,